Isang linggo bago pa magbagong taon pero may mga nasugatan, nalapnos ang balat at natanggalan pa ng kuko dahil sa paputok. Sa Taguig, isang rider ang muntik namang madali ng whistle bomb na sinindihan sa gitna mismo ng kalsada. May report si Jonathan Nandal. Mag-aalauna ng madaling araw kanina nang sindihan ng isang whistle bomb sa gitna ng kalsada sa Barangay Hagonoy sa Taguig. Tiyempong dumaan ng isang motorsiklo. Buti na lang hindi na dali ang rider na tuloy-tuloy nakaraan. Ang nagsindi ng whistle bomb natunton na ng pulisya. Nagsorry na siya. Pero titikitan pa rin dahil sa paglabag sa ordinansang naglalaan ng designated firecrackers and fireworks area. May multayang 5,000 piso at pwedeng may kasamang kulong na aabot ng 6 na buwan. Sa Tondo, Maynila naman, kaliwat kanan din ang pagpapaputok sa kalsada ng ilang kabataan sa pagsalubong sa Pasko. Yung mga kabataan kasi dito, matitigas yung ulo. Gusto ko, kahit pagsabihan mo sila na bawal magpuputok. Delikado lang po, pwede po magkasunog. Bawal din sa Maynila ang pagpapaputok kung saan-saan. Kung may mga masuswerteng hindi napupuruhan, meron nang isinugod sa ospital matapos maputokan sa mga daliri. Ang 13 anyos na binatang ito napulot daw ang iligal na paputok na plapla sa kasinindihan. Anong leksyon ang natutunan mo dyan? Dalawang bata naman ang nadali ng paputok sa Baguio City. Ang isa nalapnos ang kamay sa hindi patukoy na klase ng paputok. Habang ang isa natanggalan ng 2 kuko nang maputokan ng iligal na 5-star na ipinahawak lang daw sa kanya ng mga kaibigan. Na-trauma na din lang po. Kasi yung tapos kung nagpapaputok lang dyan sa kakan, parang nagugulat na din lang po. Siyempre nagalit, nagulat. Na sana kung sino man ang nagbibinta ng paputok, wag naman sana kasi kawawa yung mga bata. Sa Negros Island, isang 14 anyos ang napaso ang ulo dahil sa sumabog na boga. May 10 taong gulang namang naputokan ng triangle. Sa datos sa Department of Health, may 28 fireworks-related injuries na mula noong December 21. Higit sa kalahati rito, 19 anyos pababa. Pinakamarami raw ang nasaktan sa 5-star, boga at triangulo. Naka-code white na tayo, ibig sabihin naka-alerto. Nakahanda na yung mga tools, reminder na itong malaking ragaring ito, itong malaking martilyong ito, kapag matigas ang ulo, yan ang sumasalubong sa nasasabugan. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center, inihanda na ang lagaring ginagamit pamputol, mga stainless steel pins na pandurog at ang orthopedic handset na ginagamit sa pag-oopera ng buto. Sa kabila ng panganib sa paggamit ng mga paputok, malakas pa rin ang bentahan sa fireworks capital of the Philippines, ang Bocaue, Bulacan. Kahit pa doble na ang presyo ng mga ito kumpara nung nakaraang taon. Dati kahit maka 5,000 ka, 2 sako na yun ngayon. Ito na lang, kakaunti na lang. Nasa 10K na rin. Pwede pa yun tumaas, sir. Mababa na yung supply natin, sir. Naubos na yung mga nakuha ng nakaraang. Sabi ng mga nagtitinda, nakaapekto ang sunod-sunod na bagyo kaya hindi nakagawa ng maraming paputok ang mga manufacturer. Tumaas din daw ang presyo ng chemical na gamit nila. Kinakalampag naman ng Philippine Pyrotechnic Manufacturers and Dealers Association Incorporated ang gobyerno para masawata ang mga hindi lisensyadong nagtitinda ng paputok na malaking banta raw sa kanilang seguridad. Yung Divisoria area, I don't know if they have licenses to sell. So, yun, apektado rin po kami doon. Kasi imbes na pupunta dito sa mga legit na may physical stores, some would go there, wala naman pong mga lisensya. Kasama sa mga bawal na paputok ang Watusi, Papa, Plapla, Piccolo, 5-star at ang bagong dart bomb na kapag bumagsak sumasabog agad. Nabistadong itinitinda na rin online. Ang pagbebenta po online ay mahigpit pong ipinagbabawal. Ang magiging penalty po nito ay nasa 30,000 na multa hanggang 1 taong pagkakakulong po. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News.